Yung pong mawalay po sa pamilya. Homesickness po, yun po yung isa po sa mga pinakamahirap. Nung time po na nahihirapan po talaga ako sa trabaho po, bumabalik po ako sa reason ko kung bakit po ako nag-abroad, bakit po ako nagtatrabaho dito sa ibang bansa po. The reasons po is, syempre po, yung family ko po. Lumaki po ako sa Pampanga po. Di naman po kami well-off family po. Yung father ko lang nga po ang nagtatrabaho po sa family po. Ang dream job ko po talaga is maging doctor po. Isa po sa mga desisyon na ginawa ko po is mag-aral po ng nursing. Hirap po kami nun sa buhay po. Kakaedad na po kasi yung father ko po nun. Medyo nahihirapan na po siya na laging umaalis po ng bahay, ganun po. Nung dumating po yung opportunity po na makapag-apply po ako sa Singapore, tinry ko lang po na mag-apply po. And fortunately po, nakuha naman po ako. Isa po akong art director at web developer dito po sa bansang Singapore. Bata pa lang po ako, gusto ko na pong maging animator. Yun po talaga yung pinangarap ko, yung makabuo po ng isang pelikula. Tapos gustong-gusto ko rin po yung nagpapagalaw po ng mga drawings po. Ako po yung panganay po sa pamilya namin. So, bata pa lang po ako, lagi na pong sinasabi ng lola ko na, mag-aral kang mabuti. Kailangan ko po kasing pag-aralin yung mas nakababata ko pong kapatid. By that time po, pa-college na po siya. So, sabi ko, kailangan ko ng mas stable na job. So, yun po yung mga naging inspirasyon ko po nun. Nagkataon po na madali pong pumunta nun sa Singapore. Sa awa po ng ama, nakakuha po ako ng trabaho after 2 weeks. Yung pong mawalay po sa pamilya, homesickness po, yun po yung isa po sa mga pinakamahirap. Nung time po na nahihirapan po talaga ako sa trabaho po, bumabalik po ako sa reason ko kung bakit po ako nag-abroad, bakit po ako nagtatrabaho dito sa ibang bansa po. One of the reasons po is, syempre po, yung family ko po. Pagdating ko po dito, tumanggap po ako ng tungkulin bilang kalihim po ng aming lokal. Yung mga kasamahan ko po sa kalihiman, sila po yung mga nagsilbing pinakaunang ate at kuya ko po dito po sa Singapore. Sinusuportahan po nila ako at binibigyan po nila ako ng mga advice para po makaraos po sa araw-araw po na pamumuhay po dito sa ibang bansa. So, nung pumunta po ako ng ibang bansa, sinabi ko po na gusto ko pong maging mga awit. Tapos eventually po, nakakuha din po ako ng tungkulin sa Kadiwa, then multimedia po. Masaya po ako nun kapag tumutupad po ako ng tungkulin. Unang-una po sa lahat, kasama ko po yung mga kaibigan ko, yung mga kasama kong may tungkulin na sila na rin po yung pamilya ko po. So, kahit pa paano po, nakakalimutan po namin yung lungkot po ng pangungulila sa pamilya. Kung nais ng taong maligtas, pumasok siya sa loob ng kawan. Alin po yung kawan? Ayon din sa Biblia. Ano raw? Iglesia ni Cristo. Kaya uulitin ko, mga kapatid,
Huwag nating bibitawan ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Ano man ang mangyari. Kasi kung meron man tayong mga tiisin dito, sandali na lang yan. Yung mga nakikita nating nagaganap sa ating paligid, ang ating Panginoong Kristo may sabi, ang ibig sabihin lang nun, malapit na ang araw ng ating kaligtasan. Kaya doon natin ilagak ang ating pag-asa. Ang itinuturo sa atin ng ating Panginoong Diyos, yun ang ating asahan. Sapagkat yun ang atin pong mamanahin pagdating ng araw ng paghukom. Lahat ng bagay na ating tinitiis sa buhay nito, mapapawi na. Sapagkat pawang kagalakan at kaligayahan na yung tatamasahin natin doon sa langit sa piling ng ating Panginoong Diyos. Kaya talagang hindi mo dapat bitawan ang pagkaiglesia ni Kristo mo hanggang sa wakas para ka maligtas. Ang kinakailangan, ingatan natin ang ating kahalalan, ano man ang mangyari. Nakilala ko po ang Kajed po nung nag-start na po ako na sumama po sa mga aktibidad po sa Kadiwa po. Nag-start po kami as magkaibigan, tapos po kapwa pong may tungkulin sa kapisanan at sa lokal po. So ayun po, eventually sabay po kaming tumutupad ng mga tungkulin. Nagkaroon po kami ng isang activity. Unity Games po yun ng lokal namin. Nanguna po ako dun sa isang parang dance competition po. Ano po, sumali po ako dun sa cheering kahit na hindi po ako magaling sumayaw. Para lang po makilala ko pa po siya. Doon na po nag-start na lagi na po kaming nagkakausap, and then po doon po kami naging lalong mas close po yung friendship po namin. Napansin niya rin po pala yung mga ginagawa ko pong effort. Kinasal po kami ng Kajed po. That was my birthday din po. Nasa trabaho po ako noon. Suddenly po, meron pong sharp pain sa may upper back po hanggang sa hindi ko na po maigalaw yung leeg ko po and yung right shoulder ko po. Dinala po nila ako sa emergency. Tapos po, nag-decide na po akong pumunta po dun sa doctor ko po na orthopedic surgeon po. Nag-undergone po ako ng MRI of the spine po. Ang nakita po nila is dalawa po yung slip disc ko po on the cervical spine po. Ang ating Panginoong Kristo, siyang tagapagligtas, ang nagsasalita, ano ang hinahanap niya sa kanyang bayan? Kinakailangan ay iniingatan daw ang alin? Pananampalataya. Mga kapatid, naiingatan ba natin ang pananampalataya natin? Maraming tukso sa ating paligid. Maraming nagtuturo ng kung ano-anong mga di umano ay yun daw ang dapat paniwalaan. Pero ang ating Panginoong Kristo nagsasabi, ingatan natin yung ating pananampalataya. Kinakailangan ikaw marunong magtiis, magtiyaga, nakatayong matatag para nang sa ganon, maligtas ka pagdating ng araw ng paghukom. Uulitin ko mga kapatid, huwag nating bibitawan ang ating pagkaiglesia ni Kristo kung nais nating maligtas. Kaya kinakailangan sa atin, mga kapatid, matatag ang ating kalooban. Nakapagtitiis tayo. Para nang sa ganon, anuman ang mga pagsubok na yan, malampasan natin at makarating tayo sa piling ng ating Panginoong Diyos. Nag-physiotherapy po ako for the next 3 months po.
umokay naman po, na-relieve naman po yung pain. On and off lang po yung nararamdaman kong pain. Pero po, nagnanumb pa din po yung right hand ko po. Umuwi po muna kami ng Philippines for our vacation po. Nung bumalik po kami ng February po, nagkaroon na naman po ng same symptom po sa left upper back and then left shoulder po. Sinabi din po sa akin nung doctor ko po na kung hindi po ako magpapa-opera, possible po na yung buong katawan po. Baka po hindi ko po maigalaw, hindi po ako makahinga ng maayos. Alam ko po yung mga risk and complications po. Pero ang pinaka tumatak po kasi sa akin is maaapektuhan po yung pag-awit ko po dahil po dun sa surgery. Una ko pong ginawa nung time na yon, manalangin na ipaisip po ng Ama sa akin kung ano po yung desisyong kailangan ko pong gawin. And at the same time, pinagpapanata po namin na patatagin po sana kami ng Ama dun po sa kakaharapin po namin. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit maraming Iglesia ni Cristo ngayon ayaw tumigil sa kanilang pagsamba. Hindi natitisod sa gawang paghahandog. Tumutulong sa gawaing pagpapalaganap. Lagi silang aktibo sa mga gawain sa loob ng Iglesia. Kasi sino ang nabibigyan natin ng kasiyahan pagka ginagawa natin yon, mga kapatid? Ang Diyos. Subukan ninyo at hindi kayo mahihirapang lumapit sa Diyos para ipakiusap ang inyong kailangan. Baka iniisip pa lang ninyo na lumapit sa Kanya, tinatanggap na ninyo ang biyaya sapagkat nalulugod ang Diyos sa atin. Yun ang ating gawin. Para nang sa ganon, makatiyak tayo. Pagka tayo tumawag sa ating Panginoong Diyos, diringgin niya tayo. Talagang diringgin niya tayo sapagkat tayo hinirang niya. Pero lalo tayong makatitiyak ng kanyang pagtulong sa atin pagka nabigyan natin siya ng kasiyahan. Kinakailangan ang buhay natin, iayo natin doon sa hinahanap ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kasi pagka ginawa natin yan, yan po ang makatitiyak na kapagka lumapit tayo sa Diyos, yung ating mga panalangin diringgin ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat tayong sumampalataya, dapat tayong magtiwala, dapat tayong umasa sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Naoperahan po ako ng March 2, 2023 po. During the operation po, nasa hospital po ako noon pero kailangan ko po magtrabaho. So, nasa meeting po ako and then nakita ko po, dumarating po si Ka Luisa, nakasakay na po siya dun sa operating bed. Tapos meron po siyang mga tubo, meron po siyang mga aparatos po na nakatouch sa kanya. Bali, nung nasa recovery stage na po siya nun, nasa bahay na po siya nagpapahinga. Actually, inabot din po yun ng mga 2 to 3 months. Maswerte lang po ako dahil work from home po ako ng mga panahon na iyon. So, napagsabay-sabay ko po na nagtatrabaho po. At the same time po, naaalagaan ko po si Ka Luisa. Nagluluto po, naglalaba, namamlansya. Never ko pong naisip o never po akong napagod habang ginagawa ko po yun. Ang iniisip ko na lang po na sana gumaling na siya, sana bumalik na yung lakas niya. Kasi po, nahihirapan po akong makita si Ka Luisa dun sa ganung kalagayan. Lagi po naming nilulook forward yung Thursday at Sunday. Kasi po ito po yung mga oras at araw po na aming mga pagsamba. Doon ko po nararamdaman yung kapayapaan na hinahanap ko tuwing
nakakaramdam po ako ng paghihirap po sa pangangatawan ko po. Yung masabi po namin kung ano po yung mga problema namin, ano po yung mga dalahin namin, pinapanalangin po namin na ibigay po yung kagalingan niya. Yun po, nare-relieve po yung puso po namin. Pagka meron tayong karamdaman, pagka meron tayong mga kadalamhatian, merong panganib na maaaring nakaamba sa ating buhay, bakit hindi natin lapitan ng Diyos at sabihin natin sa Kanyang Panginoon, lumalapit po ko sa iyo para humingi ng proteksyon. Sino sa inyong nangangailangan ng Kanyang tulong? Sapagkat mabigat ang pagdadala ng buhay, sapagkat merong matitinding mga suliraning dumarating sa inyong buhay. Kung minsan kinakapos kayo, hindi nyo malaman ang gagawin. Kung paano mapupunan ang inyong mga pangangailangan, hindi lang kayo may kailangan. Pati yung mga mahal sa buhay ninyo. Kaya nga kayo narito. Sabihin natin sa Diyos, Panginoon, bigyan mo ko ng proteksyon. Sagipin mo po ako at tulungan. Kaya ito itinuturo sa atin ng Biblia. Para nang sa ganun, pagka tayo lumapit sa Kanya, sinuyo natin siya. Makatiyak tayo, diringgin ang ating mga panalangin. Patuloy po yung pagpapasalamat po namin sa Ama. Alam po namin na tinutugon niya po yung mga panalangin po namin kasi mismong kami po nalalaman namin, na-experience namin kung paano niya ibigay yung mga pangangailangan namin nang hindi namin hinihingi. Sobrang mahal po kami ng Ama at hindi niya po kami pinapabayaan. Halos normal na po yung buhay po namin ngayon. Sobrang saya ko po noon nung sinabi niya po sa akin na gusto niya na pong tumupad. Gusto niya na pong makabalik uli sa pagiging mga awit tsaka dun sa dati niya pong mga tungkulin. Pinagpapasalamat ko po sa Diyos na binigyan po niya ako ng pagkakataon na muli makabalik dun sa mga tungkulin po na ibiniyaya po niya sa akin. Nung nalaman po namin na mga ngasiwa po ang kapatid na Eduardo V. Manalo, dito po sa aming distrito, hindi po ako makapaniwala na dumating na po yung pinakamatagal naming hinihintay. Bagamat mahirap pa rin po yung pag-awit para sa akin, napakalaking biyaya po para sa akin na makatupad po at makaawit po dun sa pagsamba na pinangasiwaan po ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Nagpapasalamat po ako sa kapatid na Eduardo V. Manalo kasi isa po siya sa inspirasyon ko po para magpatuloy po sa pagtupad po ng aking mga tungkulin kahit ano po yung nararanasan ko po sa buhay.